Hiniling mo na ba sa Diyos na kunin niya ang buhay mo dahil hirap ka na? Dahil sa sobrang sakit, sa sobrang tindi ng pinagdaraanan mo, iniisip mo na ito na lang ang solusyon, na kamatayan na lang ang solusyon sa paghihirap mo. Nangyari din ito kay Propeta Elijah. Umiyak siya sa Diyos at sinabi niya, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa mamatay na ako. Kaibigan, ito rin ba ang sinasabi mo? Ito rin ba ang hinihiling mo sa Diyos? Na kunin niya na ang buhay mo para matapos na ang paghihirap mo. Sa oras na to, gusto ko na palakasin ka. Sabi sa Isaiah 41:10, ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot dahil ako'y kasama mo. Huwag kang madismaya. Ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita. Tutulungan kita. Ilalagay kita sa aking kanang kamay. Kaibigan, pinauna na ng Diyos sa iyo ang salitang ito kasi alam niya na sa buhay na to magkakaroon ka ng maraming pagkatakot, magkakaroon ka ng mga pangamba, at dahil dito iisipin mo na mabuti pa mawala ka na lang sa mundo. Sinabi ito sa'yo ng Diyos kasi alam niya na kapag nauna yung takot dyan sa puso mo, hindi mo na siya mararamdaman pa, hindi mo na makikita na kasama mo pala siya dahil ang focus mo ay nasa mga problema mo, sa mga bayarin mo, sa problema mo, sa asawa mo, sa mga sakit na nararanasan ng pamilya mo, problema mo sa biyanan mo. Dahil dito, lumalaki ang tingin mo sa problema mo. Sobrang laki nito. At dahil dito, tinatakpan nito yung presensya ng Diyos. Hindi mo na napapansin na nasa tabi mo lang pala ang Diyos. Andyan lang pala siya, naghihintay sa'yo. Napansinin mo siya, natawagan mo siya, naanyayahan mo siya sa loob ng bangka ng buhay mo. Alam mo ba, ang ating Diyos ay isang maginoo. Hindi siya basta-basta makikialam sa buhay mo kung ayaw mo. Hindi siya basta-basta uupo sa tabi mo kung hindi mo siya pinapaupo. Ang gusto lang niya
Kaibigan, kilalanin mo siya, pansinin mo siya, anyayahan mo siya sa buhay mo, pasakayin mo siya sa bangka ng buhay mo at ibigay sa kanya yung timon ng bangka para sa ganun uupo siya sa tabi mo, magmamaniobra sa buhay mo. Alam mo, kaya mo to nararanasan. Hindi mo kasi sinasama si Lord sa bawat lakad mo. Kadalasan, ikaw lang mag-isa ang lumalakad. Ikaw lang ang gumagawa ng diskarte sa buhay mo. Iniisip mo kasi na hindi mo kailangan ang Panginoon. Sinasabi mo, kailangan ko tong gawin, makakaya ko tong gawin. Pero kapag hindi naging maayos yung transaction mo at nagkawindang-windang na, nagkaloko-loko ang plano mo, saka katatawag si Diyos. Saka mo marirealize na hindi mo pala siya kasama, na hindi mo pala siya inanyayahan sa lakad mo. Ang sabi niya sa'yo, huwag kang madismaya sapagkat siya ang iyong Diyos. Siya ang iyong Diyos. Huwag kang madismaya. Huwag kang sumuko. Huwag kang aayaw sa laban kapag pahirapan na ang labanan. Ang tanong ko sa iyo, kaibigan, bakit kailangan mo pang hintayin na malugi ka sa negosyo? Bakit kailangan pang masira ang pamilya mo, ang relasyon ninyong mag-asawa? Bakit kailangan mong hintayin na mawalan ka ng mahal sa buhay, mamatay ang asawa mo, ang anak mo, saka ka tatawag sa Diyos? Diba mas maganda kung siya muna ang tatawagan mo, na siya muna ang tatanungin mo bago ka gumawa ng desisyon? Diba mas maganda na bago ka pumusta sa laro ng buhay, umpisa pa lang kasama mo na siya? Diba mas magiging maayos ang lakbayin mo kung alam mo sa sarili mo na hindi ka nag-iisa sa lakbaying ito, na kahit pahirapan ka, andyan ang Diyos sa likuran mo, nasasalo sa'yo. Diba hindi ka masyadong masasaktan kung mabigo ka man o kung magiging iba ang resulta ng buhay mo, dahil kung alam mo in the first place, tinanong mo ito sa Diyos at andyan lang siya sa likuran mo. Diba iba ang magiging pakiramdam mo kung ito muna ang ginawa mo? Sa mga sandaling ito, maaring ang pagpapakamatay ang naiisip mo na lang gawin. Iniisip mo ito ang pinaka-the best na solusyon para sa'yo. Pero kaibigan, hindi pagpapakamatay ang sagot, ang solusyon sa paghihirap mo. Sabi ng Diyos sa Isaiah 41:10, tutulungan kita, palalakasin kita, anak. Kaya, nangihina ka na ba? Wala ka na bang mahugot na lakas sa buhay mo? Bakit hindi mo subuking humugot, kumuha ng lakas mula sa Diyos
bago ka pa mabigo, ito na ang sinabi niya sa'yo, na kapag dumating ang kabiguan sa buhay mo, makakaasa ka na pwede kang humugot, pwede kang kumuha, pwede kang manghiram ng kalakasan sa Kanya. Pwede kang kumuha ng lakas ng loob at puso sa ating Tatay. Kaya Kanyang tulungan. Tumawag ka lang sa Kanya. Kasi ang problema mo, masyado kang ma-pride. Masyadong mataas ang pride mo. Ayaw mong humingi ng tulong sa Kanya. At mas inuuna mo pa na lumapit kung kani-kaninong tao, kung kani-kaninong santo. At kapag hindi gumana, saka ka lalapit sa Diyos. Kaibigan, huwag mo nang hintayin pa na mabigo ka. Huwag mo nang hintayin pa na masaktan ka, na mawalan ka. Lumapit ka sa Kanya. Tumawag ka sa Kanya. Palagi siyang available para sa iyo 24/7. Hindi mo na kailangang mag-book ng appointment. Pwede kang mag-walk-in sa Kanyang trono. Ang dapat mo lang gawin, sabi sa Jeremiah 33:3, tumawag ka sa Kanya. Umiyak ka sa Kanya at papakinggan ka niya. Huwag mong sukuan ang laban. Alam ko, matagal mo nang inilalaban sa panalangin ang asawa mo, ang anak mo na magbago na sila. Kaya kaibigan, laban lang. Laban lang. Alam ng Diyos na ilang gabi na hindi ka makatulog, na umiiyak ka, iniiyakan mo na magbago ang asawa mo. Huwag mong sukuan, huwag mong itapon ang iyong pag-asa at aayaw ka na lang. Call to Him. Call to Jesus. Ito lang ang susi na dapat na meron ka. This is the key that you are missing all these years. Hindi ka kasi tumatawag sa Kanya. Hindi ka kasi lumalapit sa Kanya. Kung gagawin mo to, sasagutin niya ang hinaing mo. Nakikinig siya sa'yo at sasabihin niya sa'yo at ipapakita niya sa'yo yung mga plano niya para sa'yo. Yung mga bagay na dakila, malaki, na hindi pa narinig ng iba. Hindi mo ito mararanasan, kaibigan, unless natawagan mo siya. Huwag mong sukuan ang laban dahil nasa tabi mo lang siya. Tumawag ka sa Kanya, lumuhod ka sa Kanya, at makikinig siya sa'yo, kaibigan.